Kumpirmado, Martin Romualdez wala na sa Pilipinas. Ay naku po, nagsisilayasan na sila. At ito, Mark Villar involved sa 18 billion flood control scam. Grabe. Oo, patindi ng patindi. Mukhang ginigipit ang mga bilyar dahil alam na naman natin na ang mga bilyar ay isa sa mga kumakampi sa mga Duterte. At alam naman natin na kapag kumampi sa Duterte ang isang senador, yari ka. Gagawan ka ng issue. At gustong-gusto, alam nyo sa totoo lang, itong nangyayari sa mga senador. Kaya hindi rin natin sila masyadong binabanatan sa issue ng flood control. Hindi naman sa sinasabi natin na sila ay mga 100% na walang kinalaman dito sa issue ng flood control. Pero ang ano kasi dito, kaya sila ginigipit at kaya sila binibigyan ng mga isyung ito, dahil para nga sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yung mga alam nila na pipirma or isa sa mga against sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ay nilalaglag. 'Di ba? So ganun yung galawan ngayon, nilalaglag para para pagdating ng impeachment talagang may impeach na si Vice President Sara Duterte. Iilan na lang yung mga matitira. Ganyan yung Ngayon, ang mangyayari dito, kailangan nilang pumayag sa isang kasunduan. Kasunduan na i-impeach mo si Sara, isa ka sa mga pipirma kay Sara, absuelto ka sa isyung ito. 'Di ba? So ganyan yung ganyan yung mga nangyayari. Kaya eto si Vice President Sara Duterte talaga ay medyo delikado dito dahil nga yung mga pwedeng tumulong sa kanya, pwedeng sa isa sa mga kumontra sa impeachment ay ginugurgor or ginigipit ni Marcos Jr. At yan naman ang obvious ngayon. So bago tayo mapunta doon sa mga video na yun, eto muna. Ayan muna kasi baka hindi nyo naiisip na binubulag lang tayo. Marcos 6. Check. Ano to? Check. Paano babasa niyan? 6.793 trillion budget for 2026 for education for the future. At ito na nga po daw ay napirmahan na. Yan ang masaklap dito. Napirmahan na ho ito. Kasi baka mamaya busy tayo sa issue ng flood control at sa iba pang issue, hindi natin namamalayan na itong 6 trillion na to, rekta na naman sa bulsa ng mga buwaya. Ayun yung palagi natin pinapaalala. Kaya palagi ko itong inilalabas sa vlog ko. Kasi nga, mahirap talagang mapapaisip ka na, baka mamaya diversional tactic nyo lang yan. Tapos, yung pala magugulat kami, may ninanakaw kayo. Kasi kung iisipin natin hong maigi, yung tawag dito, yung sa flood control nga ninakawan nyo, dyan pa kaya? Laki ng pera niya, no? 6 trillion yan. O eto pa, 700 billion pa to. Ano pa to? 'Di ba? So kailangan isipin din natin to, kaya yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi lang tayo mag-focus sa issue ng flood control kundi sa iba pa. No? Kasi itong sa for budget for 2026 for education, gagamitin to sa mga eskwelahan. Dati nga 'di ba yung sa kalsada, yung ilaw, magkano lang sa Shopee, 1,100 ang bawat isa. Pagdating sa DPWH, anak ng teteng, umabot na ng 11,000. What if na lang na sa mga bangko, halimbawa lamang to, sa bangko ng bawat paaralan, yung bangko maggagawa nila ng ibang design para, alam mo na, para sila rin ang magbigay ng budget. Or sila rin ang magbigay ng price ng bangko na yun. Halimbawa, may isang bangko na dadalhin sa mga eskwelahan bagong design. Yung bangko na yon nagkakahalaga lamang ng nasa 900 sa bawat isa. Pero
ang inilalagay sa budget ay nagkakahalaga ng nasa 11,000, ay yun, panibagong ano na naman yun, panibagong pandurugas na naman. At yung mga eskwelahan na gagawin, halimbawa may mga school, yung school, may nakita nga akong video na kung saan may kita mo dun sa video na tawag dito na ang ginastos sa isang paaralan nasa 180 million. Biruin mo yung eskwelahan, 180 million. Yun ang budget. 'Di ba? Yun ang totoong budget. Pero ang naka-audit ata doon sa budget ay lagpas na sa 500 to 200 to 300 million. Ganyan magnakawan dyan. Kaya nga, hindi lang dapat tayo mag-focus sa flood control lang, kundi pati din dito sa 2026 national budget. Kasi kung nagnakaw nga sila nung 2025 budget, what if pa dito, di ba? Eto na nga, panoorin naman natin tong nangyayaring issue sa pamilyang Villar na ginigipit din ngayon. So, panoorin natin. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang 3 miyembro ng pamilya Villar dahil sa bilyon-bilyong pisong infrastructure project. Ang kontratista raw kasi niyan, pinsan ni Senator Mark. Nako. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, ipatatawag na rin ng senador para sa sarili nilang investigasyon. Okay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. 3 bilyar na rin ang dawit sa investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure project ng gobyerno. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille at ang ina nila na si dating Senadora Cynthia Villar. Iniimbestigahan ng Department of Justice ang 18 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng pamilya Villar sa kanilang baluarte, ang Las Piñas at maging sa Cavite. Lahat ng klaseng project yan. Lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Isa sa mga titignan ang conflict of interest na posibleng nilabag daw ni Senator Mark noong siya pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways mula 2016 hanggang 2021. Ang kontratistang pinsan daw kasi ni Senator Mark ang nakakuha ng mga naturang proyekto. Yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. Because Okay. of that, prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Giit pa ni Rimulya, posibleng may conflict of interest din daw pati sina Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the 4th degree of consanguinity. Diba? Kawawa to Or si 3rd degree Rimulya. pa. From Cynthia to the contractor is 3rd degree. Sakaling patunayang may conflict of interest nga, ayon sa DOJ, ay malinaw na paglabag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pa namang pahayag ang pamilya Villar. Bukod sa mga Villar, nasa 200 mambabatas, dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at iba pang kontratista ang iniimbestigahan ng DOJ. Kasama dyan yung mga tinatawag na kontratista o mga congressman na kontratista pa. Ayon kay Rimulya, 67 na ang napatunayang mga kontratista. Ang mas nakakabahala pa ayon sa kalihim. Everybody knows about it in Congress. I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. Posibleng madagdagan pa raw ang bilang ng mga iniimbestigahan ng DOJ. Samantala, kinumpirma rin ng Independent Commission for Infrastructure na kabilang sa mga nakapilang imbitahan nila sa kanilang investigasyon ay si Senator Mark Villar. That's a possibility, yes. Because he was a former secretary of the DPWH, right? I will let you know when we will be inviting Senator Villar. Nakapila ring imbitahan ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez habang naipadala na ang imbitasyon para kay dating Senate President Cheese Escudero. Nagbabalita mula. So yan ang tanong, dadalo kaya si Martin Romualdez? So, mauna tayo dun sa issue kay Mark Villar. Yung issue kay Mark Villar, medyo may na-detect ako na hindi maganda eh. 'Di ba dati siyang DPWH secretary? Hindi kaya gagawin stepping stone na naman si Mark Villar para idikdik na naman sa mga Duterte ang issue mapatungkol
sa flood control scam noong panahon ng mga Duterte. Hindi kaya nila to ginigipit si Mark Villar para gusto nilang palabasin na oy, may nangyaring iskaman, may nangyaring nakawan nung panahon ni Duterte sa flood control. Ngayon, halimbawa man na wala silang makitang ganun. Kay Mark Villar lang meron. Malamang sa malamang pwede nilang gawin na gagamitin nila si Mark Villar. O ganito, Mark Villar, idiin mo lang ang mga Duterte diyan sa issue niyan, absuelto ka na. Pwedeng ganun ang mangyari kasi nung panahon ni Mark Villar bilang DPWH, panahon din po ni Pangulong Duterte noon yun, di ba? So pwedeng gamitin ni Remulla yon laban sa mga Duterte. Nakikita ko dyan. At posibleng mangyari yan. Pangalawa, talagang didikdikin nila ang dalawang Villar dahil ayaw nilang pumayag sa kagustuhan ni Martin Romualdez at Marcos Jr. na pumirma sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede rin yun. Pwedeng mangyari din yun. So pangalawang yun. No, pwedeng mangyari din yun. Hindi ko naman totaling kinakampihan si Villar kung talagang may nangyaring corruption doon sa nung panahon na bilang DPWH siya, so kailangan niya talagang harapin yun, 'di ba? So ginawa niya yung krimen na yun. Ang masakit lang dito, baka idamay na naman or baka mapunta na naman sa mga Duterte itong issue na to. Kasi itong si Remulla, ganun ang trabaho nito magkalkal ng matagal ng mga kalkalin. Tingnan nyo yung sa missing sa Bungero, di ba? Anong ginawa? Dinikit pa rin sa mga Duterte. Medyo mahina, so lumaylo. So ngayon umepal naman dito sa issue ng flood control. O anong ginagawa ngayon? 'Di ba? Unti-unti na 'to nakahalata na natin kaya talagang medyo kailangan natin ditong kailangan natin ditong bantayan din tong galawan ni Remulla. Hindi kakaiba to. Ito talaga yung isa sa mga kasi nawala na si Torre. Isa yan sa sinisilip ni Remulla na parang natatabunan siya. So nasa kanya lahat ngayon. Kaya mag-iingat tayo dyan. Kaya dapat talaga natin tutukan yan si Remulla. So dito naman tayo sa pahayag naman ni Senator Mark Villar. Sumagot na po si Senator Mark Villar sa mga akusasyon nito. So ito po, pakinggan natin. Sabi ni Mark Villar, tahimik lang ako. Pero sa pagkakataong ito, magsasalita siya. papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha ang mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Mean Corbera. Mean. Magandang hapon, Nelson at Jen. Umangal si Senator Mark Villar sa mga pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama siya at ang kapatid na si Senator Camille Villar, kasama ang kanilang ina na si dating Senator Cynthia Villar sa mga umano'y iniimbestigahan dahil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pinsan ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan noong sa paangkalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interes ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niya yan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrato sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo, Nelson at Chet. Pero bukod dyan sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi, iimbestigahan din yan? Inimbestigahan nitong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan.
nagisa nga itong opisyal ng Prime Water dahil wala silang maibigay na mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na siyang chairman ng Committee on Public Services yung kumpanya ng lahat ng mga detalye dun sa kanilang mga finances. Ayun. Pero So yan, no, sumagot si at haharap naman pala. So may isa pang video niyan para mas lubos nating maunawan. Ito ba 'yun? Tingnan ko so yun na nga, no. Ito ba 'yun? Nakalimutan ko. So yun nga, no, at haharap naman si Mark Villar diyan sa panayam ni Remulla. Ang hirap kasi dito kay Remulla, kahit wala siyang sapat na ebidensya, dakdak siya ng dakdak no. No, dakdak ng dakdak si etong si Remulla kahit wala pa siyang sapat na ebidensya. Yung tipong laging feeling niya, ay iniimbestigahan ka pa lang pero feeling ni Remulla convicted ka na. Galawan talaga nila yan. So ito pa yung isang video dyan. For Infrastructure, si dating DPWH Secretary at ngayong Senator Mark Villar, kaugnay po sa investigasyon sa mga anomalya umanong flood control projects. Iniimbestigahan na rin ng DOJ si Senator Villar, pati ang kapatid na si Senator Camille at dating... So hindi na yan, ito na lang para mas maganda ito. Dalawa pa ang opisyal ang ipapasabina ng ICI sa investigasyon nito sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Inimbitahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Senator and former Public Works and Highways Secretary Mark Villar, former House Speaker Martin Romualdez. Again, the purpose of the commission at the same time of these hearings is really information gathering, information verification. I already said that we have to make sure what we will be filing would have sufficient basis. So it's now time for the commission to sit down and really review all the records and the documents and even the testimonies or information given to us by our resource persons. Bilang dating DPWH chief, talaga raw namang isasamon ng komisyon si Villar. Matapos naman maipatawag si former Senate President Francis Cheese Escudero, isusunod na si Romualdez. In fact, I think according to our secretariat, he was invited already, but I just have to find out if the summons or the subpoena was actually received. Dumalo sa hearing kanina sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Senior Undersecretary Emil Sedain. Para kay Sedain, hindi pa rin daw malinaw para sa DPWH kung paano sasalain ng budget insertions, bukod sa kapipirma lang na kasunduan sa pagitan ng ahensya at ng Blockchain Council of the Philippines para gumamit ng blockchain technology. Sa ilalim ng teknolohiyang ito, recorded ang lahat ng transactions. I think insertion is also a process that has to be looked into. From the budget deliberation to the Congress, all the way to the vetting in the lower house and upper house. Dapat tignan maigi yan kasi maraming apektado sa insertion. But there should be a scrutiny also on how the NEP is being initiated and how the project is being go through the process from the lower and the upper house. Tumanggi namang magbigay ng kahit anong pahayag si Bernardo, pero ipinababalik siya sa ICI maging ang Descayo couple dahil marami pa raw tanong ang komisyon sa kanilang tatlo. Hindi pa raw... So yung yung mapatungkol sa pagpapatawag kay Romualdez, paano nyo may papatawag yung kung nasa ibang bansa na? Ang masaklap dito yan nga, paano niya mapapatawag nasa ibang bansa na nga daw. At ipapakita natin ng ebidensya natin dyan mamaya kaya wait lang kayo. Yung pagpapatawag kay Martin Romualdez, maganda yun kung maganda. No? Wag lang sana siya i-babysitter sa Senado. Kasi kung mala celebrity ang pagtanggap sa kanya doon, useless yung pagpapatawag sa kanya. Pero kung okay naman yung pagpapatawag sa kanya doon, at kita naman na talagang parang iniimbestigahan talaga siya, kagaya ng investigasyon sa ibang mga senador at sa mga kontraktor, palakpakan yun. Maganda ho talaga yun.
Kaso nga lang, yun nga, abangan natin yung baka puro lang to papatawag. Tapos pagdating papatawag doon, nandun na nga, pinatawag na nga. Kasi yun lang naman yung sinasabi nila, patawag lang naman yun. Pagdating doon, mala celebrity ang ganap doon ni Soto at ni Lacson, wala, iwas na. Tas yung mga katanungan, doon din tayo magbase sa katanungan Kasi baka mamaya yung tanong doon, yung mga inaabangan natin na itatanong dapat ni Senator Lacson at Villar, ni Senator Soto, malayo. Hindi yun yung inaasahan natin. Kaya nga sana, hindi ituring na celebrity ito si Martin Romualdez. Sana patunayan ni Soto at ni Lacson na hindi sila tuta ni Martin Romualdez. Yun yung abangan natin dyan, no? So yun, speaking of Martin Romualdez, eto nga, si Martin Romualdez ay wala na nga daw sa Pilipinas. So panoorin natin to. Yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi dun sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Dun sa hearing po sa Senado. At ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yon? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yon at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na? Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldico yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema. Hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi. Na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita namang... ang tanong dito, Senator Amy Marcos, ba't ikaw ayaw mong tumbukin? Di ba? Hindi, yung sinasabi ko kanina, na parang si
si Saldico lang ang talaga, sa totoo lang, si Saldico lang ang pinupront nila. Pero si Romualdez hindi nila. Kaya nga sabi ko nga sa isang vlog ko, Saldico, ilaglag mo na kung sino yung mga nasa likod mo. Katulad lang yan ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Kagaya na sabi ni Senator Amy Marcos, etong si Remulla, magkamukha kasi. Si Romualdez ay nasa ibang bansa na rin kagaya ni Saldico. So wala na tayong pag-asa dyan. Baka ha, kasi sabi ni Senator Amy yan. Ngayon, yung sinabi ni Senator Amy na ayaw na tumbukin, ikaw ba't ayaw mong tumbukin yung kapatid mo? Presidente yung kapatid mo diba? Dapat tinutumbok. Ay naku po. Kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Biglang ngayon, hindi na wala nang hearing sa Blue Ribbon Committee. Ulitin natin baka mali yung pandinig natin. Pero itong nangyayari na nagkakaturuan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang Saldico lang Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Nako. Hilo na nga kami. Naku po. Yan na nga ba? Tangina, kung kailan ipapatawag si Romualdez, saka ititigil ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Putangin na nga, obvious yan. Pag nangyari yan. Walang patutunguhan to, sabi ko sa inyo. Kung sakali magkatotoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na ititigil na yung hearing sa Blue Ribbon Committee, ngayon na ipapatawag si Martin Romualdez as biglang titigil, alam na this. Alam na. Naku po, patay tayo dyan. Hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Nasisi pa. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department. Laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Akala ko ba napakagaling napakagaling ni Ping Lacson at ni Soto. Bakit ngayon parang nagkakatamaran na? Naku po, yari tayo yan. So eto pa, may isa pang balita dito. Papatungkol to kay Romualdez at Binay naman. Po na marami, ito po yung 21 pangalan na ito, no? Kasama na dyan sina Senators Escudero, Villanueva at Estrada and former Senator Bong Revilla, Elizaldico, Mitch Cahayon. Ang tanong po natin, bakit daw po hindi pa isinama yung pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez at nabanggit din po si former Senator Nancy Binay ngunit hindi po sinama sa listahan for prosecution? Attorney. Ma'am, alam nyo, as a background... Ito babasahin ko yun babasahin ko yung title nito. Asan na? Ang title nito is Romualdez at Binay wala sa listahan ng mga papakasuhan ng NBI. So bakit kaya? Pakinggan nyo to. Nung pumutok po itong ganitong mga iskandalo, ang atin pong butihin na Secretary of Justice ay nagbuo agad ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force. Okay. Yes, hello. Yes po. Composed of selected NBI personnel, agents, headed by Yusek Jesse Andres. Ganun po. So, the NBI agents ay selected po sila para sila ay magtrabaho purely dito po sa yung mga corruption na yan, yung bid rigging incidents na yan.
sila po ay ang nangangalap ng mga ebidensya, mga testimonies, affidavits, on statement ng mga witnesses. Kinokulate po nila yan, pinag-aaralan po, at hindi naman po yung sampaagad ng kaso. Meron po kaming tinatawag na DC-20. Di sana yung DC-20 nyo, pinapairal nyo yan sa lahat ng Pilipino. Hindi lang husa porket Congressman Romualdez parang takot na takot kayo magkaso. Anak ng teteng, nagkakaturoan kayo na kung sino magkakaso kay Romualdez Pero pag pangkaraniwang Pilipino yan, kinasuhan nyo na agad. Tadtad nyo na agad ng kaso pero nakita nyo yung congressman at medyo takot ba kayo kay Romualdez? Nanghirap sa inyo Tingnan mo ngayon nagkakaturuan ikaw magkaso, hindi ako na. Sige, ikaw na. Parang ganyan yung nangyayari ngayon Parang nagkakaturuan kayo kung sino yung magsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Anak ng teteng naman. Case build up po yun. Pag-uusapan po yan, bibigyan ng tsansa yung mga sinasabi doon, yung mga pinangalanan. Bibigyan ng tsansa. Ilang beses na nga nababanggit si Martin Romualdez, bibigyan nyo pa ng tsansa. Bibigyan ng tsansa na isusupina po namin sila. Isusupina sila sa DOJ. At kukunin ng kanilang panig at timbangin lahat ng mga ebidensya. At yun ang tinatawag namin na DC-20. Okay. Pagka meron pong sapat na ebidensya, based na doon sa mga nakalap na mga testimonies nga na yan, ay tsaka pa lang po magsasampa ng kaso. Ganun po yun. So, Attorney Santiago, sabi niyo nga nasa case build up, no? Bulok Are you talaga. at liberty to disclose? Bulok talaga sistema ng batas sa atin, no? Mga ebidensya po ang inyong hinahanap po. Kasi, di ba, ito po, marami po dito sa mga pangalan dahil po ito mga pangalan na binitawan, no, ng mga dating mga tiga-DPWH, mga kontratista and all that. Pero aside from their testimonies, what kind of other evidence or pieces of evidence are you looking for? Bank statements, text messages, yung mga computers ba, pinapakuha nyo na? Ano po mga ebidensya po ang kailangan nyo pang kunin para po mas maging matatag ang inyong case build-up? Yan nga po. Sabi ko nga po sa inyo, may piling mga NBI agent officers na directly ay nagre-report kay Yusek Andres. Sila po ang nangangalap para kumbaga 24 hours talagang nakatutok lang sila dito. At hindi ko sila bibigyan ng ibang assignment except dito sa inuutos ng ating Secretary of Justice. Concentrated po sila sa ganyan trabaho. And so yung mga nakalap nila na ebidensya, kung ano man ang utos ni Yusek Andres, ay directly sila po nag-uusap para mapabilis po ang proseso. So ibig sabihin nga dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay parang pag-iisipan pa nila kung kakasuhan si Martin Romualdez o hindi. Ganun kalupit. Ang lupit nyo, grabe. Pero pag yung normal na ordinaryong Pilipino, kasuhan nyo agad. Kasi para daw magtanda. Pero pag politiko, na bilyonaryo, milyonaryo, na bilyon-bilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan, pag-iisipan nyo pa. Iimbestigahan pa. Pero pag kami, mga pobre, alimbawa, kung ako lang, involve ako dyan, puta na, kinasuhan agad ako ng mga yan. Pero si Martin Romualdez, hindi nila makasuhan, ang galing, Yan, ganyan nga kupal yung mga yan. Sorry NBI pero parang naman kasi, parang tawag dito, ang tawag doon, parang unfair. Pag politikong kilala at makapangyarihan, takot na takot kayong magkaso, pero pag ordinaryong Pilipino, kakasuhan nyo agad. Diba? Parang nakakagago naman ata niyan.
Yun na nga lang yung pag-asa na, yun na nga lang yung silbi namin sa inyo, na makasuhan man lang yun eh. Si Martin Romualdez dahil sa ninakaw niyang pera eh. Tapos hindi, ano pang investigasyon? Ang dami nang lumabas na pangalan na si Marding na witness or kasamahan niya sa pagnanakaw. Katulad ng mga kontraktor, Diskaya, o sino pa ba? Si Orly, itinuturo siya eh. Tapos ang nangyayari ngayon parang baliwala sa inyo. Yun ang mahirap dito. Kaya sabi ko sa inyo, simula nung naging si Lacson at si Soto ang humawak sa Senate President at Blue Ribbon, wala na, nagka-leche-leche na. Naging ganito na yung sistema. Ang pangit na, sobrang pangit na ng sistema ng Senado. Oo, katwiran ni Soto, last term niya na rin naman daw. Hindi na daw siya tatakbo sa susunod pa. Kaya naman pala parang parang patapon na lang. Okay naman. Oo, pakabig na lang tayo ng pag-abig. Wag na tayong dumepende or wag na nating gampanan ng pagiging talagang senador natin. Kung saan tayo magkakapera, doon na lang tayo kasi hindi naman ako tatakbo eh. Ganda ng mindset, no? Hindi naman ako tatakbo eh. Oo, kaya na lang, siguro mas maganda kumabig lang ako ng kumabig. Diba? Yun nga, sa panaginip ko, bilyon daw ang binayad sa kay Soto tsaka kay Lacson eh. Baka hindi naman totoo yun, hindi naman tayo naniniwala doon. So yung mga banateros, mga kabiyaya, naniniwala po ba kayo na itong si Martin Romualdez ay nasa ibang bansa na? At ano naman po ang masasabi niyo mapatungkol dito sa pagkadawit ni Senator Mark Villar dito sa issue ng flood control? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, pakisama na rin po ang like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung super thanks at join button natin dyan. Alam nyo yung pag-like, pag-share nyo po ng mga video namin, lalo na ng buong Banateros Brothers, mas napakalaking halaga po sa amin yan. At syempre, mas pakinabang sa mga kababayan natin hero abroad at sa iba pa natin mga kababayan dahil mapapanood po nila ang mga tunay na balita na walang halong chemical, purong natural lamang. Kanta yun, Jay, kanta yun na. So yun, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers. Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ, at syempre ako na si Jay Guevara. So yun, ingat po kayo palagi, God bless. At ingat po kayo palagi, God bless. And peace, and bye-bye. Paulit-ulit yun Ay, nako.